Hello, my dear Cancer. Welcome back to Practical Mystique. Ngayon ay alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng Kung May Kapal para sa buwan ng Disyembre. I think this is my first time to do the tarot reading here on Facebook. So, simulan natin. Ang unang card na gagamitin ko ay ang Tarot of Opposition. Universe, Spirits, Angels, Bible Sisters, and Celestials. Oh. Okay. At marami ng card na nahulog. By the way, ang reading session na ito ay hindi pa isa-isa, no? This is not a one-to-one reading. Ito po ay tarot reading na sa pangkalahatan po na pagbabasa, no? This is a reading in general. So, sa inyo na nakikinig, kunin nyo lang kung ano yung particular na mensahe na nag-resonate sa inyo gamit ang inyong intuition, no? Just take the specific message that resonates to you personally by using your intuition. While I am reading this, using my vision and my intuition. Okay. Kuha pa tayo ng isa mula dito sa Tarot of Opposition. The bottom of the deck is the the Seven of Swords na negative. Okay, and then next is ito yung tinatawag na beginner tarot deck. Ito ang pagkitin ko ngayon. Kukuha ako ng 3 mula dito. Oh, automatic eh. Mahulog siya. What does my Cancer need to know for this month of December? Ang pangatlong deck na gagamitin ko ay the Lightseer Tarot deck. Sa tabi ko ito.
universe, spirits, angels, sisters, seraphins. Thank you for the healing, for the clarity, and practical advice. Practical advice. Ayan. By the way, gusto kong magpasalamat sa inyo lahat. Salamat po talaga sa pakikinig at sa panonood ng aking tarot reading. Simula pa nung January, I am about to end this year, this December, I think I am about to celebrate. I'm about to celebrate my anniversary in reading this coming January. And wish ko talaga for more supporters, or more supporters in this channel. And right now, I'm so grateful and thankful. Ina-appreciate ko yung views ninyo, yung likes at saka shares. Thank you so much for helping me making this channel improving. Salamat po talaga, and I'm so happy to receive thanks from you na yung mga mensahe ko nag-resonate. And I am praying for you also, sa mga subscribers ko na may pinagdaanan sa buhay ngayon. I pray for you all that God has helped you to. I think even before that situation happened, God has already solution to that. So I just pray na despite sa mga pinagdaanan ninyo ngayon, ma-feel nyo pa rin yung guidance at saka yung help at comfort ni God sa inyo sa pamamagitan ng mga instances or sa pamamagitan ng ibang tao, bilang instrumento. Para matulungan kayo I'm so grateful and thankful na feel ko yung appreciation at yung gratitude ng mga viewers, mga subscribers ko na nag-resonate daw sa kanila yung mensahe. So, i-continue ko lang itong tarot reading na to para matulungan ko kayo na malaman ano talaga nangyayari sa buhay. Matulungan ko kayo na ma-achieve yung clarity despite sa situations. Tapos
I also have the desire to give you practical advice, no? So that it may help you to overcome the circumstance. So ngayon, ito na lahat. Gusto ko na ilagay dito sa last itong itong powerful thought cards by Louise Hay at saka karma cards. Gusto ko mauuna itong light seer tarot deck kasi of all the tarot deck na ginagamit ko this year, talagang maganda talaga gamitin itong light seer tarot deck. I love it, and I wish to purchase another tarot deck na light seer tarot deck rin. So, simulan na natin. Ang first card is, this is Three of Pentacles. Three of Pentacles. Nakikita mo ba yan? Three of Pentacles, ibig sabihin, actually, Three of Pentacles is all about collaboration, teamwork, and kibali, meron kayong ginagawa kasama ng ibang tao, siguro mga kasosyo mo sila sa negosyo or katrabaho mo. Ang nangyayari dito is nandyan sila sa iyo, nandyan sila, kasama mo sila, pero sa inyong grupo is parang isa lang talaga yung masasabing natin nag-hard work talaga ng maayos, no? Isang tao lang dito nasa ilalim. Tapos dalawa sila dito. Kung ipaghahambing natin yung effort nila, mas ma-effort itong tao na nasa ilalim kesa dito sa mga tao na nandito sa itaas, no? Ano lang yung ginagawa nila? Ito, nakaupo, dala itong, yung, sinulid ba yan? Or laso? Tapos, itong isang babae dito, sa gilid, nakatayo siya, tapos hawak-hawak niya itong red sign. So, ibig sabihin, maaaring, ito siya, parang gusto siyang mag-give up sa ginagawa ninyo, sa inyong trabaho or sa negosyo. Or parang siya yung KJ, parang naghahanap siya ng butas or naghahanap siya ng mali, something hindi nakakatulong sa grupo. Ito naman, itong babaeng ito, patuloy lang siyang gumagawa dito sa anong pinagkakaabalahan ninyo sa grupo, no? Patuloy siyang gumawa. Kaya lang, kung i-compare yung effort niya dito sa pangatlong tao na nasa ilalim, mas malaki yung effort niya dito kesa sa effort ng babae ito nasa taas, no? So, it is unfair. Hindi patas yung kanilang mga parang walang collaboration, no? Hindi patas, no? It is unfair sa part niya. Hindi siya tinutulungan ng kanyang mga kasamahan. Hindi magiging successful yung pag-achieve ng goal ng isang organization or isang grupo kung isang tao lang yung gumawa na talaga ng malaking hakbang para ma-achieve yung goal
organization. No? So, this is what's happening right now. The Three of Pentacles. And the next to that is King of Pentacles. King of Pentacles na King of Pentacles na in reverse. Itong sa King of Pentacles, kung upright itong lalaking ito, matanda na to, so marami na siyang mga karanasan sa buhay, nakaupo na lang siya, ginugunita yung mga natutunan niya. Sa likod ng lalaki ito is yung library, parang maraming mga aklat dyan sa likod. So, ibig sabihin na this person is a very wise man. Tapos meron siyang guard dito, meaning he is so protected, no? Protected siya na universe. And then and because this is in reverse, meaning to say, sadyang merong pagkakataon sa buhay na nakagawa ng maling desisyon ng taong ito. So, nangyayari is, affected yung pentacle niya. No? Kasi wala naman talagang perfecto na tao, no? Kahit marami siyang alam, pero hindi talaga maiwasan na meron ding mga sitwasyon na kung saan nakakagawa tayo ng maling desisyon na sa tingin natin ay tama para sa sitwasyon na ito, pero yun pala mali, no? So, that's it. Maraming alam itong tao na ito, pero sadyang nagkakamali siya sa kanyang decision making. Sa tingin niya, kasi sa tingin niya tama, pero hindi pala siya sapat, hindi siya narapat para sa isang sitwasyon. Okay? It was just so happened that this person committed a wrong decision. And the next is, ito ang tinatawag na Six of Swords. Six of Swords. Itong Six of Swords is this is about transition. Lilipat ka sa ibang lugar. And you are being guided, no? to change, to move forward to another location. Okay? So later on, malalaman natin anong ibig sabihin nito. So balik tayo dito sa first pile. With the Three of Pentacles na reverse, is na dito ang tinatawag na Six of Pentacles. Six of Pentacles is about charity, giving. Nangangahulugan na malambot yung puso mo, no? Kasi it's yung heart chakra mo is very healthy, no? It is so activated this time. So parang sinasabi dito na ikaw itong nag-exert masyado ng effort, pero hindi ka naman nagtanim ng galit, kasi very
healthy or activated yung heart chakra mo. So, walang problema. Sadyang nalaman mo lang ngayon na hindi patas yung kolaborasyon ninyo ng iyong mga kasamahan sa trabaho or negosyo. This one, I think double confirmation na ito na very active yung heart chakra mo. So, dahil activated yung heart chakra mo, nangangahulugan na mabait ang maganda yung kalooban mo. So, kaya kung nakikita mo, ikaw ito, binibigyan mo ng pera itong taong naghihirap dito. So, dahil activated yung heart chakra mo, nagiging mapagbigay ka sa kapwa. Tinutulungan mo sila. Tinutulungan mo yung ibang tao or nag-extend ka ng financial assistance sa kanila, binibigyan mo ng pera yung mga tao nangangailangan, or kaya naman nagbigay ka ng donasyon sa mga taong may kinakailangan. Pumunta ka sa isang community tapos tinulungan mo sila na masolusyonan yung problema na kinakarap ng isang community na pinupuntahan mo. Tapos, kung hindi man pera, kung hindi man service, siguro ang ibinahagi mo sa kanila is ang iyong kabaitan, no? In general, no? Isa kang mabait na tao. Sinishare mo kung ano yung mayroon sa iyo. And ito, ikaw, sa iyong kamay, ang iyong kamay ay nagbigay ng pera dito sa tao na nanghihingi. Tapos, itong isa dito, naghihingi din. Pero parang dito ka nakalingon sa isang tao, no? So, ibig sabihin, binibigyan mo yung mas nangangailangan talaga ng pera. Hindi, porque meron tayong magandang kalooban, binibigyan mo lahat, no? Hindi. Nagbibigay ka lang sa totoong tao na tunay talagang nangangailangan ng tulong mo. Maaring financial, services, or iba pa, no? Dito ka nakalingon sa taong mas nangangailangan. At saka, yun ang pagkakakita ko na nakikita mo ba yung timbangan na yan? Kasi ang timbangan na ito, this represents justice. Kahit hindi ito Libra, although wala itong connection sa Libra energy, this is actually Taurus energy. And Taurus energy, therefore, it is connected to material earth energy. And kahit ito ay isang Taurus energy, pero nakikita pa rin itong timbangan nito. So, ibig sabihin, you are good and just in giving or helping others. Ang iyong tinutulungan ay yung mga taong nangangailangan. Hindi lahat, no? Parang tama din yun kasi hindi naman talaga lahat ay deserving na makakatanggap ng tulong mula sa ibang tao. Parang kasi yung iba, yung mga nanghihingi ng tulong,
parang abuse din yon na kahit kahit may pera, nanghihingi pa rin, no? It is unfair. So, dapat, yung tutulungan is yung tao lang talaga na nangangailangan. Sorry about my Tagalog version. Mahirap talaga mag-Tagalog. Pero, I hope na naiintindihan mo. You are you have a healthy heart, very activated heart chakra. Kahit pa man totally activated yan, hindi ibig sabihin na tutulungan mo lahat, kundi ang tinutulungan mo lamang is yung mga tao na karapat-dapat tumanggap ng iyong tulong. Okay? So, I hope I am clear. And ito, with the Three of Pentacles in reverse and Six of Pentacles in the upright, next to that is the Queen of Swords. This is the Queen of Swords in Queen of Swords na negative. Queen of Swords, ano ibig sabihin nito? The Queen of Swords, a specific problem is coming up that will involve you emotionally and may cause you to lose the emotional balance you need. So, upcoming situations may require rationality, calculation, coolness. Your enemy, and by doing that, your enemies are in may paparating sa iyo na sitwasyon, isang sitwasyon na hindi mo inaasahan, na kung saan parang nagpapagalit siya sa iyo, no? Ang sitwasyon na yan ay gumagawa ng invitasyon na pagalitin ka or ano ba yon, yung tinetempt ka, no? Tentasyon na para ikay magalit. Isa siyang tentasyon para ikaw ay magalit. To the extent na magiging emotionally unbalanced ka. Okay? So, your enemies are anger, haste, and everything that will take you more away from your higher self. So, meron talagang mangyayari sa buhay mo na hindi mo inaasahan na kung saan ikaw ay biglaang magagalit, magtatanim ng sama ng loob, at saka mawawalan ng pasensya. So, to the extent in that situation, ikaw ay magiging emotionally balanced. Kapag, emotionally unbalanced. Kapag hindi balance yung mga emotional energies natin sa ating katawan, ang mangyayari dyan is we become low vibrational person. At having a low vibrational energy is hindi tayo magiging closely connected sa ating higher self. Our higher self is actually our inner soul, our soul, no? And we cannot know what's the message to us by our higher self if our intuition is not activated. So this time, talagang mahalaga na pangalagaan natin yung ating heart chakra, na kung ano man itong sinasabi dito na sitwasyon na kung saan ikaw ay magagalit. My practical advice to you is be patient, no? Do not be angry.
please maintain a peaceful mind, heart, so that you can still be high vibrational and able to receive message from your higher self, no? Siguro itong Queen of Wands, Queen of Swords. Itong Queen of Swords ay nagiging connected ito sa Three of Pentacles. Kasi siguro, ikaw itong nasa ilalim, very unfair on your part na ikaw lang masyado ang maraming ginagawa sa inyong kolaborasyon ng iyong mga kasosyo sa negosyo or trabaho. Ikaw lang yung maraming nagawa or na-exert na effort para makamit ninyo yung layunin ng inyong organisasyon, no? Para ma-accomplish or maisagawa ng maayos at matagumpay na nakamit yung layunin. Pero dahil Three of Pentacles in reverse man, ibig sabihin ikaw lang masyado ang maraming gawa. Tapos yung mga kasama mo, tumutulong naman sila pero hindi talaga masyadong marami, no? Yung parang very light lang. So, tinutulungan ka naman nila, pero kung ikukumpara natin yung effort mo, mas ma-effort ka. So, ang nangyayari ngayon, siguro ito yung dahilan. Ang Three of Pentacles ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng Queen of Swords na negative. Ikaw ay nagagalit sa kanila. Probably, ikaw ay nagagalit sa kanila kasi hindi ka nila tinutulungan or parang ganon. My practical advice to you is, kahit pa man ito ang nangyayari, Three of Pentacles in reverse, still, you have to be patient, no? Understand them by making a heart-to-heart communication. Kausapin mo sila ng personal. Makipag-usap ka sa kanila ng masinsinan, tapos itanong mo sa kanila kung bakit hanggang dito lang sila sa taas. Bakit ganito lang yung effort nila na ginawa nila? Kung hindi siya masyado hindi siya pareho sa effort na ginagawa mo dito sa ilalim, no? Kung malalaman natin yung katotohanan, so probably magbabago yung isipan mo tungkol sa kanila. Yung perspective mo tungkol sa kanila. Yun. And I have here the first house na nakukuha ko mula sa Karma deck of cards. Ang mensahe sa iyong kaluluwa is to be diplomatic, no? And sa iyong kaisipan is establish a relationship. And sa iyong physical na aspeto is to get a fair deal. Ibig sabihin, triple confirmation ito dito sa Three of Pentacles, no? Three of Pentacles kasi, it is more of collaborations or teamwork, friendship, parang ganun. Ito, double confirmation sa Three of Pentacles kasi ang nakasa dito is to get a fair deal, which is in the 7th house. Get a fair deal. Kung nakikita mo yan, dalawang kamay ang naghawak. Ibig sabihin, maganda sana na collaboration. Maganda yung grupo na kung saan ka na napabilang.
Kaya lang, may conflict na nangyayari sa grupo. No? Hindi patas yung trabaho. No? Kagaya nito, marami sa kanila yung very shallow lang yung effort. Hindi kagaya nito na siya lang talaga yung mas malaking pinagpaguran sa trabahong ito or sa negosyong ito. So, the practical advice for you is get a fair deal. No? Makipag-usap ka sa kanila, unang-una makipag-usap ka sa kanila, alamin mo kung bakit hindi kanila matutulungan or alamin mo kung bakit hindi masyado malaki yung pinagpaguran nila, hindi masyado rigid yung trabaho nila para at matulungan ka na ma-achieve yung goal ng inyong organization, negosyo or trabaho. Ayan. Maganda. I love it, no? The advice to you is dapat makipag-ayos ka sa kanila para malaman din ang katotohanan at saka masolusyonan ang problema tungkol sa Three of Pentacles in reverse. And here, nakasaad dyan, there is plenty for everyone. There is plenty for everyone, including you. Okay? So you are totally enough, totally efficient. The ocean of life is lavish within its abundance. Affirm this to yourself. Your needs, all of your needs and desires are met before I even ask. Okay? Lahat ng mga pangangailangan mo ay natupad na, no? Ibinigay na sa iyo. Kahit pa nung hindi ka pa naghihingi sa Kanya. No? God is Jehovah Jireh. Ibig sabihin, siya ang Panginoon na mapagbigay. No? He will provide everything that we need. He has provided everything that we need. The good comes from everywhere and everyone. My good comes from everywhere and everyone and everything. My good comes from everywhere, everyone, and everything. You are enough. You have everything that you need. And next is the Three of Kings. I have already told you about this. And with the King of Pentacles in reverse is the Justice. Judgment. Judgment in reverse, no? Nangangahulugan na hindi ka makapag-desisyon. Okay? Hindi ka makapag-desisyon kasi parang meron kang pagdududa sa iyong sarili. Yung sa tingin mo hindi mo kaya. Meron kang self-doubt. Or ang iba sa inyo ay involved sa mga chismis kasi kulang kayo sa self-awareness. And of course, ang iba naman sa inyo ay not willing to learn from the karmic lessons. Parang confirmation dito sa Pentacle, King of Pentacles, no? Marami na siyang nalalaman mula sa kanyang mga nakaraan na karanasan.
Pero ngayon, parang hindi na siya willing pa na matuto mula sa kanyang karanasan ngayon. Parang, ano siya, parang sa tingin niya, alam na niya lahat. So, hindi na kailangan matuto. Okay? And, ito. This is the Two of Swords. The Two of Swords in negative. Two of Swords. Alaman natin, ano ito. The Two of Swords is saying that the temptation to choose the path of deception, lying, fighting, underground against someone will be strong. Others may also act that way, hindering you and speaking something no good of you. Negative consequences are on the way. Commensurate with the absence of justice in your actions. Okay. Merong ibang tao na chinichismis ka nila. Kaya nga nagkakaroon ng Three of Pentacles, no? Three of Pentacles. Ikaw yung chinichismis ng dalawang kasama mo dito sa itaas. Okay? So, nangyayari ngayon, you are undecided. Indecisiveness. Hindi ka makapag-isip ng maayos. Chinichismis ka nila. Anyway, hindi mo na dapat abalahin yon, no? What they think of you is not your business anymore. Just focus on yourself. Focus on you alone. Do not mind what they think about you. Hindi mo na kasalanan yon kung meron silang iniisip na hindi maganda sa iyo, yung chinichismis kanila. Do not mind whatever they talk about you. It is just an indication that these are the people na very mean talaga. Wala silang ibang nagawa sa buhay nila kundi yung manira ng ibang tao. You have nothing to lose actually in that situation. Sila na yun ang masasabing loser kasi negative yung perception nila sa iyo at meron silang ginagawa na hindi maganda, no? So, wala kang kasalanan and you have nothing to lose. Do not mind them. Just focus on your growth, on your job. Focus on your work, no? Do not mind them. And the second karma card for you is about houses, and the house is the 4th house. This is the 4th house. Ang mensahe dito sa iyong kaluluwa is do what makes you secure and happy. So dapat try to explore new activities na kung saan ma-realize mo na masaya pala yung kalooban mo kapag nagawa mo ito, no? And with that, ma-appreciate mo yung mga ginagawa mo. So there's a support system. And on your physical aspect is your home base or family. So ibig sabihin, mas mabuti pa na
Pamilya mo ang iyong pinagkakaabalahan this time, hindi yung trabaho, hindi masyado doon sa mga katrabaho mo. Do not mind them, no? We have our own businesses, no? Kahit katrabaho mo sila, pero hindi sila worth na aabalahin mo, or I mean, pagkakaabalahan mo. Mas worth na i-google mo yung enerhiya mo, yung panahon, attention mo sa iyong pamilya kesa sa iyong mga katrabaho. Kasi hindi mo alam, tinatridor ka lang nila, no? Pinagchichismis ka nila. In your absence. In your presence, maganda silang kausap, no? Mabuti silang kausap, pero in your absence, meron pala silang ginagawa na hindi maganda tungkol sa iyo. Okay? And from the powerful thought cards, sinasabi dito, you accept your uniqueness. Okay? Affirm this to yourself that there is no competition and no comparison. And for we are all different and meant to be that way. I am special and wonderful. I love myself. Okay. So affirm this to yourself that you love yourself. You are enough. You are special and wonderful. Wow, ang ganda naman. So, keep on, mag-focus ka sa sarili mo. Huwag mong isipin yung ibang tao. Lalo na yung mga tao na negative tungkol sa iyo, no? Focus on your glow, focus on your goal, and focus on your daily grind, okay? Keep yourself beautiful, attractive, and so that you will attract more positive energies into your life. And Six of Swords is may kinalaman sa transition. So, ibig sabihin, lilisan ka sa lugar na kung saan aalis ka sa lugar na kung saan maraming mga negative na mga tao, toxic. So, para ma-achieve mo yung peace of mind, aalis ka sa lugar na yan. Okay? And then, ito, this is the Seven of Cups in reverse. Seven of Cups in reverse ay nangangahulugan na nagkaroon ka na ng realidad, clarity. Nalaman mo na tinatridor ka ng iyong mga kasamahan sa trabaho or sa negosyo. And so ngayon, parang hindi mo matanggap yung nangyayari. And then, meron ka din namang King of Pentacles in the upright. Alamin natin. King of Pentacles in the upright. Here is the triumph of well-being and earthly matters, overcoming shallow materialism. It is a victory of respecting the rules of the world and not being overwhelmed by possessions. Manage your kingdom with shrewdness, generosity, and determination, and it will expand with further wealth in every aspect of life. So, ibig sabihin, nagiging successful ka sa pag-manage ng iyong mga kayamanan, okay? Maaaring may kinalaman ito sa negosyo, no? You're able to manage yourself and manage your wealth successfully. Parang hindi ka maluho masyado. So, yun ang nagiging dahilan kung bakit successful yung pag-manage mo ng iyong pera. And the third karma card for you is about signs. And this is Libra sign. Ang mensahe sa iyong kaluluwa is, make a relationship with your higher self. Okay.
Now, to create a relationship, to keep a close relationship with your higher self is by controlling your emotions, no? Iwasan mo na magalit. Iwasan mo ang magtanim ng sama ng loob sa ibang tao. Okay? And do it with your partners. Ibig sabihin, kahit pa man may Three of Pentacles in reverse na nangangahulugan na hindi patas yung trabaho ng ibang tao, ikukumpara sa trabaho mo, pero patuloy ka lang makikisosyo sa kanila at iwasan mo ang magtanim ng sama ng loob sa kanila tungkol sa sitwasyon na yan para mapapanatili yung connection mo sa iyong higher self. Okay? And dito sa Powerful Thought Cards, you are now seeing clearly, no? Alam mo na ang katotohanan, nakita mo na yung sitwasyon. So, nalaman mo na tinatraitor ka ng mga kasamahan mo, chinichismis ka nila, but affirm this to yourself that you are willing to forgive them, no? Patawarin mo sila sa kanilang nagawa para makontrol mo talaga yung emotion mo, no? It is very important to control your emotion, and to control your emotion is by forgiving them, no? Magkaroon ka ng clearing ceremony. Isulat mo lahat ng iyong mga galit, sama ng loob. Isulat mo sa papel. Manalangin ka sa Panginoon na mapapatawad mo tong mga tao na ito na nakapasakit sa iyo ng damdamin, and forgive them. So, affirm this to yourself that you breathe love into your vision and you see with compassion and understanding. Your clear insight is reflected in your outer sight. Be willing to forgive them. Okay? So, ito lang lahat ang masasabi ko sa iyo, my dear Cancer. Kunin mo lang yung particular na mensahe na nag-resonate sa iyo. So, makikita tayo sa susunod na reading, and I declare you clarity, healing, practical advice. God bless you, and see you soon, and I declare you love and light.